So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Isnaira Alon, and for today, I will be going to discuss the Magna Carta of Women. So, ano nga ba itong Magna Carta of Women? So, what is Magna Carta of Women? And also known as Republic Act number 9710. So, the Magna Carta of Women, or MCW, is a comprehensive women's right law that seeks to eliminate discrimination through the recognition, protection, fulfill, and promotion of the rights of Filipino women, especially those to marginalized sector in society. So, ano nga ba itong Magna Carta of Women? So, well, basically, isa itong batas kung saan pinagtitibay nito ang women's rights law at mga policies na nagpapatatag at nagpropromote ng mga karapatang ng mga kababahian at lalong-lalo na yung ating mga marginalized sector. So, sino-sino nga ba ang mga marginalized sectors na ating bansa? So, una na dyan yung mga IP peoples, or also known as indigenous peoples. So, kasama din dito ang mga solo parents, mga senior citizen at child workers, or marami pang iba. So, itong Magna Carta of Women is binubuo ito siya ng 47 sectors that establish mechanism that ensure equal rights and opportunities para sa ating mga kalalakihan at kababaihan, upang maiwasan ang diskriminasyon and age gender-based. At nagsisilbi rin itong protekta at nagpropromote ng karapatan para sa bawat babaeng Pilipino. And also this act was passed by the Senate and House of Representative on May 19, 2009, at pinimahan nito ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong August 14, 2009. Pero ano nga ba ang kahalagaan nito? So, basically, maraming mga violence against women cases na di nabibigyan pansin ng ating bansa. Ang dahilan nito ay yung mga biktima is tinatago nila yung kanilang nararamdaman kasi may takot sila na baka i-judge sila or ganon. So, itong Magna Carta of Women is nabuo para voice out ng mga kababaihan kung ano yung naging violence against sa women. So, kaya nabuo ang Magna Carta of Women is upang may address ng mga babae ang kanilang mga saloobin or inequality or di pagkakapantay-pantay sa larangan ng ekonomiya, social, cultural at politika, at mahalagang magkaroon ng kaalaman pagdating sa batas na ito upang maipagtanggol natin ang ating mga sarili. So, tayong mga babae is kailangan magkaroon tayo ng knowledge about this act para matuto tayong ipagtanggol ang ating mga sarili. So, ano nga ba ang mga sangay ng pagpapatunay ito kung ikaw ay naabuso or naaabuso? So, pag yung kapwa mo babae is naabuso is pwede mo siyang sabihan na, uy, ganito ganyan is may act naman na pwede nating may Republic Act naman na pwede nating i-apply kung naabuso ka ba or inaabuso ka ng kapwa mo tao. So, this act is very important, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So, second is, what is SEDAW? So, SEDAW is eliminate discrimination against women and girls and in all eras, and promotes women's and girls equal rights. So, katulad din ng ito yung sanay ng bago tayo nagkaroon ng
CEDAW, bago tayo nagkaroon ng Magna Carta of Women is meron na tayong CEDAW na nagpo-promote ng equal rights, pero hindi siya gaano ka-effective. So that way nagkaroon tayo ng Magna Carta of Women. So ano nga ba itong CEDAW? So ito ay kauna-hunaang at tanging international na kasunduan na nagkomprehensibang tumutukoy sa karapatan ng mga kababaihan, hindi lamang sa sibil at politika na larangan, kundi pati na rin ito sa aspektong kultura, pang-ekonomiya, panlipunan at pang-pamilya. So example dito sa CEDAW is sa culture natin. Sa culture natin na nakasanayan na ang babae ay dapat mahinhin lamang at nasa bahay lamang. So, ang ginagawa ng babae is nasa bahay lamang, at yung mga lalaki naman is siya yung nagtatrabaho para sa pamilya. So dahil sa CEDAW, dahil sa CEDAW at mga batas or act na nabuo, dahil dito nagkaroon tayo ng karapatang magtrabaho, bumoto, tumakbo sa politika at gawin kung ano man ang gusto natin, at naggawin kung ano ang gusto natin, pero naaayon yun sa batas. So, the Magna Carta of Women also spell out every woman's rights to equal treatment. Yun na nga yung sabi ko, so dapat by equal treatment yung babae at saka lalaki, hindi porket babae ka is dinidiscriminate. No. So, number 2 is equal participation in sports. So, dito sa equal participation in sports, so halimbawa sa basketball. So, sabi nila, di ba, hindi pwede basketball ang babae. Then, no. Ngayon is pwede nang basketball ang babae. So, the next one is the non-discrimination in employment in the field of military policies and other similar services. So, dito naman is hindi dapat dinidiscriminate yung mga babae na kaya hindi niya kaya mag-military training kasi mahina siya. No, dapat i-give natin sa mga babae kung kaya ba nila, kasi kaya nila yan. So, for their protection on purposes naman. So, next one is that equal right in all matter relating to marriage and family relations. So, dito sa equal rights in family relations, so, diba? So, sa pamilya, yung lalaki lang yung naghahawak ng pera minsan. So, no, dapat sa mag-asawa is give and take. So, pag meron si lalaki, meron din si babae. Meron si babae, meron din si lalaki. So, that's all, and thank you.